Hello mga ka-IT, nga pala si Althea at today tatalakayin at i-demo natin ang isang napaka-interesting na topic under Applied Network Protocol Analysis gamit ang HTTP and Python para isolve ang isang hacking simulation challenge. So, ang goal natin ngayon ay gumawa ng Python script na kayang mag-guess ng isang web application password, specifically isang 3-digit numeric PIN. So, ang web application ay isang simple web server na nagsiset ng protection na hindi ka makaka-access hanggat hindi mo nahuhulaan ang tamang PIN. So, ano nga ba ang first step na ating gagawin? So, first muna is download muna natin yung exe file mula sa Google Classroom na binigay ni teacher. So, usually, ito yon. Yan. Yan, i-download muna natin ito. So, sa akin kasi, na-download ko na. Pero, meron akong optional pero recommended. So, i-scan mo muna gamit ang antivirus for safety. So, kapag hindi mo ma-download, kaya nangyari sa akin, so, hindi ko kasi siya na-download nung una kasi meron ng threat. So, yung ginawa ko muna is, pumunta ako sa Windows Security. Yan, dito sa settings. Yan. And then, yan. Balik muna tayo dito. Yan, pumunta ako dito sa Virus and Threat Protection and pumunta ako sa Manage Settings. And in-off ko itong Real-Time Protection. So, yan. So, pag na-download mo na, yan. So, pwede na natin itong i-run. So, sa akin kasi na-download ko na. Yan, click mo lang ito and pipili ka lang dyan kung saan kung ano nga bit yung gusto mo, 64 or 86. So, pinili ko is 64. And then, ilalagay natin dito yung password na naka-comment dito. So, ilagay natin. Hello world. Then, click OK. Then, click lang natin yung more info and run anyway. Then, allow. So, ayan na. So, nag-run na yung ating extracted file. And then, ngayon, pagkatapos natin itong gawin, so tayo sa ating browser. Yan. Click this. And then, i-run natin yung localhost na to. Yan. Yung HTTPS, yung HTTP, yan, yung HTTP 127.00.1 semicolon 4 na 8. So, ayan. So, now you might ask, paano ko nalaman ang address at port na to? So, mamaya sasagutin natin yan in detail, pero ngayon, focus muna tayo sa demo. Tayo sa demo ng PIN na guessing. So, makikita mo na ang website ay humihingi ng PIN para ma-access. So, yun. So, diba yan? So, kailangan natin i-enter yung PIN para ma-access yung website na to. So, halimbawa mag-try muna tayo ng mga number na gusto nating i-guess. Halimbawa, 1, 2, 3. So, incorrect pa rin, no? Try natin 3, 4, 5. So, still wala pa rin. So, ngayon meron tayong challenge. So, meron tayong challenge requirements. So, yung una is password hint. So yung password has a 3-digit numeric PIN ranging from 000 to 999. Ibig sabihin, may total tayong 1,000 possible combination. Then, yung next challenge naman natin is language constraint. So, kailangan lang natin gamitin ang Python para gumawa ng brute force tool. So, hindi tayo pwede mag-manual dahil sobrang tagal nun. So, yung next challenge natin is yung library constraint.
So, allowed lang ang standard socket library, bawal ang request or URL, LIB o anumang high-level network libraries. Yan. So, next, after ng ating challenge requirements, meron tayong technical approach. So, to solve this, ano ay yung mga kailangan natin gawin? So, una, ang kailangan natin gawin is i-identify natin yung server address and port. Ito, i-identify natin to. Yan, kung saan ba yan ang galing, paano natin nalaman yan. Next is understand the HTTP protocol, especially crafting a post request. Yun, magka-craft tayo mamaya ng post request. And number 3 is brute force all 3-digit pins from 00 to 999. Pang-apat, kailangan nating i-handle delay mechanism ang server na may 1 second delay kada palit. And number 5, dapat ay i-detect kung kailan natin nahanap na ang tamang pin. So next, para malaman natin kung ano ang HTTP data na sinesend ng server, so kailangan natin gumamit ng Wireshark. So, una ay i-open natin yung Wireshark. So, dapat naka-download ka na ng Wireshark, no? Yan. So, dahil naka-download na ako, i-open ko na lang. Then, piliin natin yung loopback interface. Yan. So, after that is mag-submit tayo ng PIN dito sa ating web browser. So, mag-guess tayo ulit ng PIN. So, halimbawa, ano kaya magandang PIN? Try naman natin yung 456 kung tama ba ito. So, incorrect pa din. So, para malaman natin na yung mga information para sa ilalagay natin sa ating code. So, di ba, nag-filter tayo. Lagay lang natin yung HTTP kasi naka-HTTP siya eh. So, ayan, nag-post tayo. Then, right-click lang natin ito. Punta tayo sa follow and TCP stream. So, ayan. Yan na yung buong information. Ito yung mahalagang information dito. Ito, kasi ito yung lalagay natin sa ating code. And then, ito. Yan. So, yung post, yan, yung post verify, nagpapadala tayo ng data papuntang verify sa endpoint. So, yung magic number na 1, ito, yan, yung magic number 456, yan, dito natin nilalagay ang pin na tinatry nating hulaan. So, balik tayo dito. So, yung magic pin, no, pag naka-HTML siya, diba? So, yung output ng HTML na browser na ito is ganito. So, dito yung magic pin. So, kung mapapansin mo, meron tayong 456, diba? Ayan. 456. Yan yung in-enter natin kaninang pin. So, ibig sabihin, na-detect natin in real time, no? Sa Wireshark, yung pag-input natin ng pin dito. Yan. So, next naman is gamitin natin ang Postman to simulate the request manually. So, punta tayo dito. Kailangan mo rin pala i-download yung Postman. So, ako, naka-download na ako. Open na lang natin ulit. Ayan. Then, mag-ano lang tayo. Create tayo ng bago. Ayan. Ayan lang. So, yan. So, kailangan natin iset ito sa post kasi kailangan natin manually ulit mag-guess ng pin. So, ilagay lang natin yung localhost. Copy lang natin dito. And then, paste. Ngayon po, sa body tab natin, pinutin natin ito. Kailangan natin piliin yung XWW form and then coded. Yan. Galing yan dito sa Wireshark. Yan. Content type. So, yun yung ginalagay natin sa ating content type. Yan. And then, ilalagay natin yung magic number.
kung saan tayo mag-i-input ng PIN. Parang ito yung button sa HTML. Dito tayo mag-input ng number. Yan yung parang button na mag-input tayo number, yung magic number na naka-HTML. And then maglalagay tayo ng PIN ulit, mag-guess tayo ng PIN. So halimbawa, lagay natin range to diba? 1,000. So ang rami nun. 10 natin 6, 7, 8. So after nun, click lang natin yung send. Yan. So titingnan natin dito sa ating HTML file, kung ano yung response. Kung nag-access na ba or incorrect pa rin. Punta na tayo sa pinakamababa. Yan, ito na yung magic form, 'di ba? Naka-ID siya. Ito yung name niya. So, yon. So, 'di ba nag-submit tayo? After natin mag-submit, ayan, is nakalagay is incorrect number. You can try again after 1 seconds. So dito makikita natin dito na mali pa rin, 'di ba? So, ganun. So, dahil napakahirap nga naman talagang walaan kasi sobrang dami nun, 'di ba? Up to 1,000. So, ano ba ang kailangan natin gawin ngayon? Kailangan nating gumawa ng Python script para i-automate ang paghahanap ng tamang PIN. So, nakagawa na ako ng aking Python script. So, punta lang tayo dito sa VS Code. So, ayan na. Pinangalanan ko siyang guessthepin.py. So, ito na yung finished product ko ng aking code na na-upload ko na sa aking GitHub repository. At inad ko yung mga commits doon step by step. Ano ko ginawa. 'Di ba? So, ngayon, i-explain muna natin yung full code na to. So, madali ang explain lang. So, dito sa ating, sa part na to, dito sa part na to. So, dito natin siniset ang host or local host at ang port na 888, yan. Ito yung kung saan active ang web server. Yan. Diba? Napansin naman natin, ito yung local host ng ating web server. So, kailangan natin ito para mag-fully function yung code na gusto natin. Next naman dito sa part na to, sa function to send post request with pin guess, dito naman nag-create tayo ng socket object, yung socket stream port TCP. Ayan. Yung socket stream port TCP. Ayan. So, tapos, kumonekta tayo sa local host na ito. Ayan. Kumonekta tayo dyan sa local host na to. Ayan. Sa port na to. Ayan. Next naman natin is dito sa craft the post data sa part na to, is ito ang body ng HTTP post request kung saan pinapasa natin ang magic number. Yan. Yan, kung saan tayo nag-i-input ng PIN, 'di ba? Next, ito naman sa part na to, yung send the HTTP post request to the server. Sa part naman na dito natin mano-manong binibuild ang full HTTP post request. So, importanteng tama ang content length, host at format ng headers. So, yan, kailangan tama ito. Ito yung nakita natin dito sa Wireshark and ito yung ginawa natin sa Postman. So, dapat tama ito. Kailangan mong i-identify na tama yan para mag-run ito ng tama. Next, dito sa part na to, yung client socket, yan. So, yung send dito natin sinisend ang request server. Yan, dito natin sinisend yung request server, and dito sa response client socket, RECV
40960 code. Dito naman inaantay natin ang response. At dito sa close, client socket close, sinasarado natin ang socket connection. Then, return response. Pinalik natin ang response para ma-check kung tama ang pin. Next, ito naman sa part na to, yung loop to try all possible pins from 00 to 999. So, nag-loop tayo from 00 to 999 at sinubukang isend ang bawat isa gamit ang send request function. Yan. Gumamit tayo ng send request function. And then, dito naman, so, if the correct pin is found, print it and break the loop. So, kapag hindi natin nakita ang error message, ibig sabihin, tama ang pin at dito na magtatapos ang loop. And then, meron tayong time sleep sa part na to. Yan. So, naglagay tayo ng delay para hindi ma-trigger ang protection ng server. Meron tayong may built-in cooldown. Parang meron tayong ganun. Para may konting delay at hindi mag-crash ito or mag-lag. So, ganun. So, ngayon is ilaran natin yung code na to. So, yun. Punta tayo din sa folder kung saan nakalagay yung code na yun. Ayan. Then, punta tayo sa may CMD. Ayan. Click CMD. And then, lagay natin ilaran natin yung code. Is the pin .py. Ayan, check lang natin kung tama. Ayan. Then, click enter. So, ayan, kailangan natin yan hintayin hanggang sa malaman natin yung tamang pin. So, kailangan natin maghintay. A few moments later. So, ayan, after how many years of waiting, ay nag-guess na rin ang ating code ang pin. So, na-found niya na yung correct pin is 981. So, ngayon, try natin ilagay ito sa ating web. Yan. Kung talagang 981 nga ba talaga yung tamang pin. Boom! Access granted. Okay, accepted is that. So, yun, nalaman natin na yung pin ng web na ito ay 981. So, ganun pala, no? Ganun pala ang kung paano i-guess ang pin gamit itong Python script na ito. Diba? Napakagaling. So, ngayon dadago naman tayo sa ating question and answer. So, meron tayong 5 question na sasagutan para mas maging malinaw pa ang ating video tutorial at mas maliwanagan pa kayo sa ating ginawang pag-guess ng pin. So, first question, how did you find the address and port of the application? So, ito na yung paano natin nalaman itong host and port na to. So, usually kasi kapag niran natin yung exe file, ito nung yan, niran natin, hindi siya naglalabas ng 127.001 888. So, ano nga ba yung 127.001? So, kasi sa mga web browsers, ang 127.001 ang kadalasang ginagamit na host. So, ang 127.001 ay ang loopback address na kumakatawan sa ating computer. So, ibig sabihin, kahit anong traffic na pupunta sa 127.0.1 ay babalik lang din sa iyong computer.
Kaya kadalasan ito yung ginagamit para i-access ang local servers ng ating machine. So, next naman natin, kailangan nating mahanap yung tamang port. Ito, yung 8888. Paano nga ba nahanap natin yan? So, sa paghahanap ng tamang port is kailangan nating pumunta sa ating command prompt. Ayan. And then type lang natin yung ganyang command, yung nestat /a0/on, then ito, and find str listening. Ayan. Then click lang natin yung enter. Ayan. So makikita mo dito ang mga ports na ginagamit ng mga iba't ibang application sa ating machine. No, halimbawa, makikita mo yung may mga port na tulad ng ganyan. Saan yung mga port dito? Yan, 135, 445, 5040, 7680. Ngunit kasi hindi lahat ng ports ay para sa web server, kaya kailangan natin i-verify ang tamang port. So, paano ba natin ma-verify yung tamang port? Diba? So, matapos natin makuha yung mga listahan ng mga ports na to, yan, yung mga ports na yan, so makikita natin yung mga PID or process ID na naka-assign sa bawat port. Yan, ito yung mga process ID. Yan. Yan. Ito yung mga process ID ng port. So, kailangan natin na gumamit ng command para makita kung anong program ang tumatakbo gamit ang PID. So, halimbawa, itry natin yung port na to. Yan, yung port na 135. And gagamitin natin yung ID yan na 1596. So, ang kailangan nating command ay task list /fi and PID EQ ano yung ano niya 1596 and then click enter. So yan, yung image name niya is svchost.exe. So hindi naman natin na ginamit yan, di ba? Next is try naman natin yung anong port ba? Try natin itong port na 5040. So type naman ulit. As list FI PID EQ. Wait. PID EQ. Ano yung ano niya? 1992. Yan, ganyan pa rin yung gamit niya. Ngayon, try naman natin itong port na to. Yung 888. And then yung kanyang PID na 9792. Check lang natin ulit. Then, yun. So, familiar ba sa'yo ito yung XC na to, diba? Yung XC na to, yan. Yan. Yung XC na to, ito yung ginagamit natin to run our servers. So, ibig sabihin, nasa port 888 tayo. So, itatype natin dito, no, yung HTTP. Yan. Yung HTTP 127.00 kasi yan yung usually na ginagamit naman kadalas na web server at yung port niya na 888. Then, click enter. Then, boom. Tama. Tama na ito yung nakita nating port. So, ayun. So, next question naman natin. How did you determine what to send to the server to guess the password?
So, gumamit ako ng Wireshark para i-capture ang HTTP traffic, diba kanina? Kapag nag-submit ako ng form. So, balik tayo sa Wireshark. Ayan. So, diba ito yung ginawa natin kanina? So, nalaman ko na ginagamit nito ang post. Kasi nag-post tayo. Method sa endpoint, verify. Yan. So, sa body ng request, ginagamit ang magic number. Yan. Kung saan ang number or ang pin na in-input mo. Yan. Yan. Yan na in-input mo. Yan yung parang yan yung dito natin ini-input yung pin. So, nalaman natin sa body na yan pala yung ginagamit para maka-enter ka ng pin. Kasi yung magic number gaya ng sinabi ko ay ito yung nakalagay sa HTML. So, para maka-enter ka nga ng ganyang pin. So, pangatlong question, what constraint did you encounter and how did you overcome them? So, ano bang nga ba yung mga hadlang, no, sa paggawa ko nito or pag-create ko nito ng activity at paano ko ito na-overcome? So, unang constraint ko is limited using only sockets. So, there's no request module. So, nasolve ko ito by manually building the HTTP request line by line. Okay. Gumamit tayo ng HTTP request line by line, diba? Dito sa Wireshark. Then, constraint number 2. So, isa sa yung constraint number 2 ko is yung server adds is merong 1 second delay for wrong pins. So, ang ginawa ko ay added time.sleep 1 in the script para hindi maban or ma-overload ang server. So, sa code ko, diba, naglagay ako nito. Yan. Yan. Yan yung nilagay ko. Yan yung pangalawang constraint ko na na-overcome ko. And then, pangatlo, yung constraint ko is kailangan kasi i-format ang pins to always have 3 digits. So, ginamit ko yung pin 033 pin 033 para siguradong 00 and 001 and 099 at iba pang mga format. Ayan. Naka 3 digit siya. So, pang-apat, what did you learn from this challenge? So, ano nga ba yung mga natutunan ko? So, natutunan ko or na-realize ko kung gaano kahalaga ang pag-iintindi o pagkakaroon ng understanding ng HTTP protocol sa network analysis. Pangalawa, na-practice ko rin ang socket programming sa Python. Pangatlo, natutunan ko rin kung paano gumamit ng Wireshark at Postman for packet analysis and testing. And pang-apat, mas na-appreciate ko rin ang importance ng rate limiting and invalidation sa mga web servers. So lastly, what would you do to increase the security of the web app? So, kung ako yung web developer, paano ko kaya mas mapoprotektahan yung aking web application? So, una sa mga naisip ko is yung rate limiting. So, maglalagay ako ng mechanism na mag-limit ng bilang ng request mula sa isang IP address. Halimbawa, kung ang user ay nagpadala ng higit mga 5 login attempts sa loob ng 1 minuto, so ang susunod na mga request ay automatic na i-block niya o i-delay. So yung purpose ko dito ay para pigilan ito ang mabilisang mga brute force attacks, and para makatulong ito na hindi abusuhin ng attacker ang server resources. Next naman is
maglalagay ako ng account knockout. So, kapag kasi may sunod-sunod na maling login attempts, halimbawa, 5 correct tries, so ilalak mo na pansamantala ang account. For example, mga 5 minutes. So, yung purpose ko dito is para pigilan ito ang attacker na patuloy na mag-try ng password na yun, mga password combinations. And then, para pwedeng i-combine with notification to user. So, halimbawa, magsasabi siya na your account was temporarily locked due to multiple failed login. Yan yung mga ganun. Katulad sa Facebook, diba? May ganun. And pwede rin akong maglagay, pangatlo, pwede rin akong maglagay ng CAPTCHA integration. So kapag napansin ko na may pattern na maling login attempts, so magpapakita ng CAPTCHA. Halimbawa, I am not a robot. Usually nakikita natin dito, diba? Kapag naglalagin tayo sa ibang mga web browser. So, para tiyakin na tao ang gumagamit at hindi bot or script. So, yung purpose nito is para mahirap i-bypass ng boots and napapagbagal ang automated brute force attempts. Pang-apat is gusto ko rin gumamit gusto ko rin i-add on ang two-factor authentication or 2FA. So, bukod sa password, hiningi pa na isa pang verification method kaya ng, diba, OTP code mula sa SMS, email, diba, mga ganun. Then, authenticator app kaya ng Google Authenticator, diba? Usually ganun. Kapag maglalagin tayo sa ating Google account and nakalimutan natin, mali. So, kailangan natin ng authentication. Diba? Pipili ka minsan doon ng mga numbers, kung tama ba yun or nakaline ba siya doon. So yung purpose ito, kahit makuha ng attacker ang password, hindi pa rin siya makakapasok kung wala siyang access sa second factor. So huli, it's isa sa mga naisip ko is maglagay din ng logging and admin alerts. So, dapat may log file or monitoring systems na nagtatala ng IP address, yung mga attempted usernames, ilang ng tries, and mga timestamps. So, kapag may suspicious activity, halimbawa, hundreds of attempts in 1 minute, so magsisend ng real-time alert sa admin. So, yung purpose ito para magkaroon ng early detection of brute force attacks, mabilis ang response at pwede nang i-block ang attack. So, ayun, ito ang naging buod ng aking project demonstration ko para sa HTTP brute force pin attack gamit ang Python socket programming. So, naipakita ko po kung paano mag-send ng raw HTTP request gamit ng socket, paano natin track ang tamang pin gamit ang response codes, at ang mga possible security improvements para sa web app. So, kung may mga tanong po kayo or clarification, feel free to message me. So, yan. Maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa aking video tutorial.